Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pagitan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan? Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Inakbayan ako ng kaibigan kong si Mia at hinaplos ang likuran ko para pakalmahin ako. Nakikisimpatya din ang iilang nandito at hindi ko noon mapigilan ang mapaiyak habang pinagmamasdan ang kabaon ng aking ama na unti-unting ibinababa. Ito na ang huling araw na makikita ko siya at ihahatid na sa kanyang huling hantungan. Hanggang ngayon, parang ayaw pa din magsingin sa utak ko ang nangyari sa kanya. Masyadong mabilis ang pagkawala niya at ayaw tanggapin ng puso ko na wala na siya. Sigurado ka ba magpapaiwan ka lang dito? Biglang tanong ni Mia sa akin nang kaming dalawa na lang ang naiwan dito. Nagsuuwian ng iba pero ayaw ko pa ding umuwi dahil gusto ko pang mapag-isa. Napatingin ako sa ulan na walang tigil sa kabubuhos bago tumingin sa kanya. Medyo nag-aalangan pa siya pero maya-maya ay umalis na din kagaya ng iba. Mag-isa na lang ako kaya hindi ko maiwasang malungkot muli. Unti-unting pumatak ang mga luha ko sa aking mga mata. Ang aking ama na lang ang natitirang pamilya ko pero maaga pa siyang yumao. Nagkasakit ito at nagawa niya pang ilihim sa akin. Hay, if I could bring back time, sana nagawa ko pang samahan siya sa natitira niyang araw sa pamamalagi dito sa mundo. Nasa kalagitnaan ako ng pagmumukmok na makaramdam ako ng malamig na nakayakap sa aking lukuran. Sofia, nakikiramay ako pero kailangan mo nang makauwi sa apartment. Kanina ka pa kasing hinahanap ng landlady. Bulong sa akin ng kaboardmate kong si Brenda na may halong pagkataranta. Sofia, makakaalis ka na. Tila bubang sumabog sa aking pandinig ang sinabing iyon ng landlady. Hindi maipinta ang aking mukha habang nilimot ko isa-isa ang mga gamit ko. Manang Linda, bigyan niyo po ako ng 1 linggo. Promise po, magbabayad ako agad. Wala po akong matutuluyan ngayon kung paalisin niyo po ako. Nagsusumamang pakiusap ni Sophia sa landlady. Hay nako Sofia, Sophia Mendoza, sinisira mo ang araw ko. Ang pagtawag niya sa aking pangalan ay sapat na upang panghinaan ako ng mga tuhod. Pinagbigyan na kita ng ilang beses, huwag ka namang umabuso. 2 buwan ka nang hindi nakakabayad ng upa. Anong petsa na iha? Galit at dismayadong wika ng landlady saka siya hinarap. Hindi ko na problema kung saan ka tutuloy ngayon. Malaki ka na, gumawa ka ng paraan. Pero magbabayad naman po ako sa inyo Manang Linda. Wala lang talaga akong racket ngayon, kaya wala akong maihulog. Promise po, mag-a-advance po ako sa inyo ng bigay once na makahanap ako ng trabaho. Naku iha, hindi mo na ako madadaan sa ganyan. Ilang beses mo na yung sinasabi sa akin pero wala namang nangyayari. Nilabas nito ang abaniko niya upang paypayan ang sarili. At saka, may uupan na rin dito bukas ng umaga kaya hindi ka na pwedeng manatili dito ngayon. Sige na, iligpit mo na yung mga gamit mo at umalis ka na. Sandali lang Manang Linda, tawag ni Sophia. Pero di na siya nito pinakinggan at nagtuloy-tuloy sa paglalakad paalis ng apartment niya. Napasabunod siya sa buhok niya. Isa-isa niyang nilimot ang mga damit niya na nakakalat na sa lapag. Labag sa loob niya ang magsimula mag-impake ng damit at ilan niyang gamit na dadalhin pag-alis ng apartment. Hapon na, kaya isang malaking problema ang paghanap niya ng matutuluyan.
Wala na siyang mga magulang na pwedeng puntahan. Pera? Iyon din ang isa sa problema niya na singkong diling ay wala siya. O bakit may mga dala kang gamit? Aalis ka na sa apartment? Tanong sa kanya ng ka-boardmate niya na mukhang kararating lang galing trabaho kaya walang alam na pinalalayas na siya ng landlady nila. Oo, kailangan ko na maghanap ng bagong malilipatan. Aniya matapos isara ang pinto. Taas na siya naglakad palabas ng apartment habang bigat na bigat sa mga dala niyang damit. May hila-hila din siyang maleta na nahirapan siyang isara dahil sa dami ng dinala niya. May backpack din siyang dala na lalo nagpahirap sa kanyang paglalakad sa gitna ng kalsada. Palubog na ang araw at sobrang dami rin ng tao at sasakyan sa kalsada. Maingay at magulo ang syudad kung saan siya namamalagi. Madalas may mga nagaganap na bulan dito ng mga kriminal at pulis. Kaya di siya pwedeng matulog sa labas. Halos lahat ng lugar sa syudad na ito ay napuntahan na niya dahil sa pagtatago sa mga pinagkakautangan niya. Kung may pera nga lang siya, matagal na siya nagtago sa ibang bansa pero wala. Butas ang bulsa niya. O mga suki, bilhin na kayo ng ulam niyo mamaya at kumain na kayo dito. Tirahin niyo na to hanggat mayroon pa. Mahal pero mapapamura kayo sa sarap. Napatingin siya sa isang kainan. Maraming parokyano ang kumakain sa loob pero patuloy pa rin sa pagtawag ng mga tao yung lalaking nasa labas. Bahala na. Aniya, saka naglakad patungo sa kainan. Lumapit siya sa lalaki at pasimpleng hinawi ang mahaba niyang buhok para maagaw ang atensyon nito. Hello Miss Beautiful, anong sa inyo? Pasok lang kayo sa loob, marami pang space dyan. Anito habang tinuturo ang mesa na nasa dulo. Oh mister, I'm sorry, but I don't understand what you're saying. I'm lost. Can I come in? Eat a little? Pagkukunwari niya. Wala na siyang pakialam kung mali ang English niya dahil ang mahalaga ngayon ay magkalaman ang sikmura niya. Oh, English speaking. Akala ko Pilipino ka. Banyaga pala. Anito saka tumikhim. Yes. You can come in and eat. Just don't forget to pay, okay? Oh, no problem. Thank you very much. Aniya, saka tinas ang hinlalaki bago pumasok ng karinderya. Agad siyang pumesto sa dulo kung saan walang masyadong tao at mabilis na nag-order ng pagkain niya. Hindi niya akalain na makakatulong din palang itsura niya sa ganung sitwasyon. Mistisa ang kanyang balat, kulay kayumanggi ang kanyang mga mata. At ang mas lalo nagpadalang pagkukunwari niyang banyaga ay yung kulay ng kanyang buhok na kulay pula. May lahi siyang Espanyol kaya naman hindi nakatakataka na magmumukha siyang dayuhan dito sa ating bansa. Ito na po mamang order nyo. Enjoy kayo. Nang mahitid sa kanya ang order, ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad na nilantakan ang pagkain inihain sa mesa niya. Sa sobrang sarap, hindi niya magawang makapagsalita. Tuloy-tuloy lang ang kanyang pagnguya hanggang sa numigay siya ng malakas. May mga napalingon sa gawi niya pero di niya ito pinansin. Saglit siyang namahinga at nag-isip ng paraan para makalabas ng walang problema. Wala siyang pambabayad kaya naman kailangan niya agad umalis nang walang makakahalata. Tapos na po kayo ma'am? Pwede ko na pong ligpitin ito? Tanong sa kanya ng waitress habang nagsisimulang ilagay ang mga pinggan sa tray nito. Umalis siya sa pagkakasandal sa upuan. No, I'm not done eating. You know, maybe later. I will call you when I'm done. Gracias. Nagtataka man, tumango na lang sa kanya yung waitress bago ibalik sa mesa yung iniligpit niya. Pasimple namang kinuha ni Sofia ang kanyang mga bag at naghahanap ng ibang taong lalabas ng karinderya para makasabay siya. Na may makita siya mga grupo na tumayo mula sa mesang kinainan nila, ay sumimple siya ng tayo at nagunwaring kukuha ng tubig malapit sa labasan. Hinintay niyang matabunan siya ng mga tao bago siya sumabay sa paglalakad dito palabas. Hoy! Saan ka pupunta? Hindi ka pabayad, miss. Nang marinig ang pagtawag sa atensyon niya, ay hudyat ba ito para siya'y tumakbo? Wala siyang ideya kung saan sa dadalhin ng kanyang mga paa. Dahil ang tanging nasa isip lang niya ay makatakas mula sa umahabol sa kanya.
Sa bigat ng kanyang maletang hilahila, binitawan niya ito dahilan kaya natisod siya ng 2 taong malapit na pala siyang maabutan. Nilingon niya ito at napamura siya sa kanyang isip. Nang agad itong bumangon para ipagpatuloy ang paghabol sa kaniya. "Miss, teka, may sasakyan!" Rinig niya mula kung saan kaya binilik niya ang tingin sa harapan. Pero huli na may isang itim na kotse ang sasalubong sa kanya. Huminto agad siya sa pagtakbo at ipinikit agad ang kanyang mga mata, pero laking pagtataka niya nang walang nangyari. "Hoy! Babaeng nag-hit and run!" Napadilat siya na muling marinig ang boses na iyon, kaya naman nalaman niya ang dahilan kung bakit walang nangyari sa kanya. Isang dipa na lang. Nakadikit na siya sa harapan ng kotse. Wala na siyang maisip na ibang paraan kundi ang magkunwari ulit. Hinayaan niyang bumuhal ang sarili niya sa kalsada at hindi niya nagawa pang dumaing sa sakit ng pagkakabagsak niya. Nagkagulo ang mga tao sa kalsada at matagal pa bago maramdamang may bumuhat sa katawan niya. Laking pasasalamat niya nang malamig na aircon ang dumampi sa balat niya at dahan-dahan siyang inupo sa likod ng upuan. "Boss, sa ospital o sa asyenda?" Rinig ni Sophia mula sa unahan ng sasakyan. "Sa asyenda," sagot naman ng lalaki sa tabi niya. Bigla siyang kinabahan at sa mga sandaling ito, alam na niyang karma na ang lumapit sa kanya. Nagising si Sophia sa isang malaki at malambot na kama. Ramdam niya ang lamig na dumadampi sa kanyang balat, kaya wala sa sariling hinatak niya pataas ang kumot. Mabango rin ang amoy ng kwarto kung nasaan siya. Kaya unti-unting bumalik ang espiritu ng antok sa kanyang katawan. "Ayos ah, feel at home na feel at home." Nagising ang diwa niya nang marinig ang hindi pamilyar na boses mula sa likuran niya. Agad siyang bumangon saka ito nilingon. Bumungad sa kanya ang isang lalaking printing nakaupo sa isang sopa habang may kakaibang ngisi sa mukha nito. "Sino ka?" tanong ni Sophia. Sinilip niya ang ilalim ng kumot at laking pasasalamat niya na makitang iyon pa rin ang damit na suot niya. "Ikaw ang dapat kong tanungin. Sino ka?" tanong nito saka tumayo at naglakad palapit sa kanya. "Hindi ka naman magaling umarte kanina. Magpapabangga ka lang? Dapat tinutuo mo na." "Sandali lang," aniya saka huminga ng malalim bago ipinaliwanag ang sarili niya. "I'm sorry. Kailangan ko lang talaga na tumakas mula sa mga humahabol sa akin. Papatayin kasi nila ako kapag naabutan nila ako." Nagsalubong ang mga kilay nito. "Ano bang ginawa mo?" "Eat and run." Walang pag-alilangan niyang sagot. "Wala akong pera at sobrang gutom na ako kanina. Wala akong choice kundi gawin iyon. Alam kong hindi tama ang ginawa ko pero wala akong choice. Gutom na ako na mga oras na iyon." Namayani saglit ang katahimikan sa buong silid. Ramdam ni Sophia kung gaano kalalim ang tingin ng lalaki na nasa harapan niya, na tila pati kaluluwa niya ay binabasa nito. "Nagsasabi ka ba ng totoo?" tanong nito. Agad siyang tumango. "Nagsasabi ako ng totoo, pangako. Wala nag-utos sa'yo?" "Mag-uutos ng ano?" Ilang segundo bago nito pinutol ang tingin kay Sophia. "Never mind. Anyway, kumusta ang pakiramdam mo? Alam kong di ka naman nasaktan, pero sa lakas ng pagkakabagsak mo kanina sa kalsada, mukhang kailangan mo ng CT scan." Hindi na. Okay naman ako. Salamat." Aniya, saka nilibot ang tingin ng kabuuan ng silid kung nasaan sila. Teka. Nasaan pala ako?" "Impyerno," sagot ng lalaki sa kaniya. Hindi niya alam kung ano ang maging reaksyon niya dahil seryoso ang mukha nito. Pero ilang saglit lang ay sumilay ang mga ngiti nito sa labi nito. "Just kidding. Nandito ka sa guest room, sa bahay ng boss namin." Okay." Wala sa sarili siyang tumango. Nablangko ang kanyang isip dahil hindi niya alam kung ligtas ba siya sa kamay ng taong hindi naman niya kilala. "Pwede ka magpalipas ng gabi dito," anito saka tumalikod
at binuksan ang pinto. Iyon nga lang, hindi ka pwede lumabas ng kwarto hanggat walang nagsasabi sa'yo. Good night. Naiwan siyang tulala at lalo naghinala sa estranghero na kausap niya. Umiral ang pagiging tsismosa niya kaya hindi niya sinunod yung bilin sa kanya nung kausap niya. Naghintay siya ng ilang minuto bago lumabas ng kwarto. Nasaan ako? Aniya na makita kung gaano kahaba ang pasilyong nasa kanyang harapan. Maingat siyang naglakad at nilibot ng paningin ang kabuuan ng isang malaking bahay kung nasaan siya. Sobrang luwang ng loob at wari niya'y kasyang-kasya ang isang buong barangay dito. Napatingin siya sa hagdan at hindi niya maiwasang malula dahil sa taas na kinilalagyan niya. Kung bababa siya, pakiramdam niya ay isa siyang prinsesa dahil sa estilo ng hagdanan. Iyong chandelier sa itaas sobrang laki at kung babagsak ito sa'yo, paniguradong si Lord kaagad ang makikita mo. Napatingin siya sa isang pasilyo na nasa kanang bahagi niya dahil may ingay siyang naririnig mula sa isa sa mga silid. Kusang kumilos ang mga paa niya para sundan ang mga ingay na iyon. At habang siya'y palapit ng palapit, lumalakas lalo ang tibok ng puso niya. Kabado man siya pero hindi niya mapigilan ang sarili kahit na binalaan siya ng lalaking nakausap niya kanina. Huminto siya sa isang pitong nakaawang. Nawala na yung ingay mula sa loob pero hindi nawala ang kuryosidad niya sa kanya. Nang hawakan niya ang doorknob, biglang may humila nito mula sa loob kaya nasama siya sa paghatak papasok. Oh shit, sorry. Biglang sabi ng lalaking nakasalo sa kanya. Lumayo siya agad dito dahil sa usok ng sigarilyong tumama sa kanyang mata. Napadaan ang tingin niya sa likuran ng lalaking kaharap niya. Puro lalaki rin ang nasa loob ng silid. Mga nakasuot ng itim at may mga hawak na baraha at maraming pera sa mesa. Sorry po. Nililigaw po kasi ako. Hindi ko po alam kung nasaan ang banyo. Agad niyang sabi. Sa itsura ng mga taong narito sa silid, pakiramdam niya ay kailangan niyang umalis. Wait, di ba ikaw yung artista? Tanong ng isang lalaki na may kulot na buhok. Artista? Hindi ko po alam. Hindi po ako yon. Ani ni Sophia at pasimpleng umatras palabas ng pintuan. Sige na, aalis na po ako. Sorry po sa abala. Naliligaw kasi ako, kakahanap ko po ng banyo. Aniya bago tumalikod sa mga ito. May banyo naman sa kwarto mo, sa tinuluyan mo kanina. Hindi mo ba nakita? Tanong nung isa, kaya mas lalo niyang ginustong lumabas na. Hindi ko po alam. Pasensya na po. Tumalikod na siya at nakahanda na sana siyang umalis nang tumama ang noo niya sa dibdib ng taong nakatayo sa likuran niya. Bossing, nandyan na pala kayo. Agad na tumayo ang mga kalalakihan na makita nila ang kanilang pinaglilungkuran. Inangat ni Sophia ang kanyang ulo at sinalubong ang tingin ang walang emosyong mga mata ng lalaking nakatayo sa harapan niya. Malamig ang mga titig nito sa kaniya at kung nakamamatay lang siguro ito, ay malamang na hindi na siya humihinga ngayon. Labas! Isang salita pero halos tumigil ang tibok ng puso niya. Ganitong ganito ang nararamdaman niya sa tuwing may naniningil ng utang sa kaniya at wala siyang perang mailabas. Hindi niya alam ang kanyang gagawin at kanyang sasabihin. Ako na ang bahala sa kanya. Ako na maghahatid sa kwarto niya. Biglang may humawak sa balikat ni Sophia. Iyong lalaking kausap niya na nagbigay ng babalang huwag na siya na lalabas ng kwarto. Hindi na siya nagtakang magsalita pa at tahimik na lang na sumunod sa lalaking gumagabay sa kanya. Pabalik sila sa kwarto nila kung nasaan siya kanina. Sa mga oras na ito, isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niya makalabas dito hanggat maaga dahil hindi maganda ang kutob niya sa mga estranghero na kasama niya. At nang makalis dito si Sophia ay tila isang batang palaboy-laboy sa kalsada na hindi alam kung saan siya pupunta. Ilang beses nang may nakabunggo sa balikat niya pero hindi niya magawang magreklamo
dahil okupado ang isip niya. Wala na sa kanya ang bag niya na may mga lamang ibang damit at gamit. Tanging sarili na lang niya ang kanyang dala at hindi rin alam kung may silbi pa ba ito matapos ng mga naranasan niya. Sa dami ng mga taong pinagkakautangan ni Sofia, mukhang kahit saang lugar siya magpunta ay matutunton ang kinalalagyan niya. Ang dami niyang utang na hindi na rin niya kilala ang mga ito dahil iba-iba ang mukha na nakikita niya sa tuwing may naniningil sa kanya. Nabaon siya sa utang dahil sa pagpapagamot sa kanyang ama. Wala siyang permanenteng trabaho at kumikita lang siya sa parakit-rakit. Kaya naman, hindi sapat ang kinikita niya sa pambayad ng upa at pambili ng gamot ng kanyang ama nung nabubuhay pa ito. Hindi ako pwedeng sumuko hanggat wala pa akong napapatunayan. Wala sa sarili niyang sambit habang pinagmamasdan ang makulimlim na kalangitan. May isang tao siyang pinangukuan patungkol sa pag-angat niya sa kanyang buhay. Ang kanyang ama nabuhay pa rin sa isip niya at puso ni Sofia. Lalim ng buntong hininga natin nahinto siya sa pagmumuni-muni na may isang babae ang naupo sa tabi niya. Una niyang napansin ang malaki nitong dinadala dahil sa manipis na sando nitong suot-suot. May mahaba rin itong hikaw na halos sumayad sa magkabila nitong balikat. "Huwag mo akong titigan, baka matunaw ako niyan." Ngumiwi siya bago ulisin ang tingin sa hinaharap nito. Hindi niya maiwasang ibaba ang tingin sa sarili at simpleng kinumpara ang kaniya sa katabi niya. "Alam mo, iha, maganda ka. Maganda rin ang hubog ng katawan mo. At kung aayusin ka, tiyak na magniningning ka." Wika ng babae na nagpalingon sa kanya. Salamat po," aniya dahil nag-aalangan siya sa kanyang isasagot. "May lahi kang banyaga, tama?" Tanong pa nito saka nagsindi ng sigarilyo sa harapan niya. "May pinagkakabalhan ka ba ngayon? May problema ka ba na hinahanapan mo ng solusyon? Tulungan kita, iha." Teka lang po, sandali lang. Magkakilala po ba tayo?" Umayos ng upo si Sofia at pilit na kinikilalang kausap niya na sa tingin niya ay ngayon lang ito nakita. "Wag mo na nga akong ipo, hindi nalalayo ang edad natin. Ano ka ba?" Natatawang wika nito saka hinaboy ang buhok niya papunta sa likod. Pero para sagutin ang tanong, ngayon lang tayo nagkakilala. "Oh, by the way, ako nga pala si Nicole, o mas kilala sa tawag na Mamita. Ikaw, anong pangalan mo?" "Sofia po," sagot naman niya. "Nice to meet you, Nicole. Pero, maitanong ko lang, saan ba pupunta ang usapan natin na to? Kung pera ang habol mo, ay wala akong maiibigay. Dahil kita mo naman, wala akong daladala kahit ano. Nising kong duling ay wala ako." "Wow, I love your attitude na. Walang paligoy-ligoy. Diretso ka magtanong." Tila mas natuwa ito dahil sa pinakita ni Sofia sa kaniya. May inilabas itong card sa wallet niya, saka inilagay sa palad ng dalaga. "Ito ang sagot sa problema mo. Malapit lang siya dito at kung interesado ka ay tawagan mo ako." Agad na tinignan ni Sofia ang card na hawak niya. At sa itsura at ilang detalye na nakalagay dito, batid na niya ang trabahong inaalok sa kanya. "Teka, sandali." Pigil niya na makitang paalis na si Nicole sa tabi niya. Agad siyang tumayo para isauli yung card na inabot sa kanya. "Oh, I see. Hindi ka interesado?" Gulong-gulo ang isip niya ng mga oras na iyon. Kapit sa patalim ang kalagayan niya ngayon. Kahit alam niyang mali, ay naglakas loob siya na magtanong dito. "Kung magsisimula ba ako ngayon, may kikitain na po ba ako?" Putol ni Sofia na nagpasilay ng ngiti sa babaeng kaharap niya. Paano harapin ni Sofia ang mga hamon sa buhay niya gayong mag-isa na siya at wala ng pamilya? May dumating kayong lalaki sa buhay niya na magpapaalala sa kanya na mahalaga siya? Ano ang naghihintay na kapalaran sa buhay ni Sofia Mendoza? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento.
Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!